Salamat po sa awit po na yon. And today, may kinalaman po sa hope ang ating po pag-uusapan. Acts chapter 20 verse 17. Acts chapter 20 verse 17 up to verse number 24. Acts chapter 20 verse 17 to 24. In verse 17, sabay-sabay po tayo, ready read. And from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Mga kapatid, this morning, I want to preach to you, none of these things move me. None of these things move me. Hindi ba yan? But none of these things move me. Yan. Let's pray bago po tayo magpatuloy. Ama namin Diyos, salamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa. Salamat Lord sa inyo pong pag-iingat, paggagabay sa bawat membro ng church po na ito. Sa mga dumalo po ngayong umaga, ikaw nga po ang magpaunawa ng dahilan, ng layunin kung bakit po kami nandirito. At ito, Panginoon, para makapag-fellowship sa inyong salita, maunawaan yung kalooban sa aming mga buhay, masunod ka, O Diyos. Alam po namin, merong mga pagsubok sa aming mga buhay, merong mga bagay na kung saan parang hindi namin matanggap na nangyayari sa amin, pero tulungan nyo kami maintindihan na sa lahat ng ito, ikaw ay kasama namin. Salamat po sa pagkakataon na ito. Ikaw ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo. So with that passage of the scripture na atin pong binasa ngayon pong umaga na ito, I want to share a thought with you this day. Parang gusto kong magbigay sa inyo ng kaisipan na nanggagaling sa salita ng Diyos, a thought which some of us here are having trouble with. Maaring marami sa atin dito or iilan sa atin dito ang merong problema tungkol dito. A thought that could prevent a believer's joy and faithfulness. Kaisipan na kung saan pwedeng pumigil sa kaligayahan at sa pagiging matapat kay Kristo Jesus. May this preaching or sermon ay magdala ng comfort and encouragement. You know the term encouragement? You know the root word of the word encouragement? The root word of the term encouragement, mga kapatid, is courage. Courage, okay? And courage, mga kapatid, baliktarin mo kapag wala kang courage, you are discouraged. So, marami sa atin dito, we are discouraged even in life. Ano ibig sabihin nun? Nanghihina ka na tungkol sa buhay.
Parang we are just going with the flow, but with no goals or with no purpose. With no desire to serve even our Lord Jesus Christ. Yung isa ba sa atin, sumasabay na lang sa agos ng sanlibutan na ito at sumusurvive na lang, mga kapatid. Ibig sabihin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, iniisip na lamang natin kung paano tayo mabubuhay. Iniisip na lang natin kung anong gagawin natin. Pero hindi na natin naiisip ang Panginoong Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. So ang purpose ng mensahe na ito is not to discourage us, but to encourage us. I desire to share with you 8 persons stretched throughout biblical timeline. May 8 akong ibabahagi sa inyo na mga persona sa Biblia. At papakita ko po sa inyo na ang kanilang mga karanasan at yung kanilang mga bagay na na-experience nila mula sa ibang mga tao at sa experience nila sa circumstances na kung nasaan po sila ay common to man. Ibig sabihin, kahit sino sa atin dito, pwede din nating maranasan yung naranasan nila. And may these stories be near to our hearts at makarelate tayo sa kung anong pinagdaanan nila. At makita natin that it is not a hindrance to serve the living God. It is not a hindrance to stop. It is not a hindrance to quit. It is not a hindrance to be discouraged. Sabi ni Paul, but none of these things move me. Pero may dinugtong siya. Neither count I my life dear unto myself. Ibig sabihin, si Apostle Paul ay nabubuhay with a cross in mind. Anong ibig sabihin mo, preacher? Na siya ay patay sa kanyang sarili at buhay sa Panginoon. Because if we will not live with the cross in mind and we will live sa atin pong sarili at mabubuhay tayo sa ating sariling kagustuhan, mga kapatid, then hindi mo mapipinish ang iyong course with joy. And we will just go with the flow at hindi tayo makapaglingkod ng tama sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. So may this preaching or teaching this morning be an encouragement to every one of us. Sanabi ko kanina may 8 tayong pag-uusapan or may 8 tao akong ibibigay po sa inyo or persona. Di ka man makarelate sa lahat sa kanila, but I hope in one of them, you could relate. In one of them, masabi mo that their experience ay kagaya sa akin. At you could say na sila nga nakapaglingkod sa Panginoon. Sila nga nakapagtapos na kung saan may takot sa Diyos. Sino ako para sabihin na yung pinagdaraanan ko excuse para hindi ako magpatuloy sa Panginoon? So let us learn the lives of these people or these persons in the Word of God. Unang-una, so igagawin na natin chronological from beginning to end. Ibig sabihin, yung aking example, magsisimula ako sa pinakauna hanggang dulo, pero yung number 8, hindi ko alam kung saan ilalagay. Una muna, magsimula tayo kay Noah, mga kapatid. Noah. Turn your Bible with me in Genesis chapter 6. Genesis chapter number 6. So kung meron po kayong papel at meron kayong Bible with you at meron kayong ballpen with you, you might write these passages na ating pong bubuksan so that maintindihan natin talaga kung ngayon ay nabibilisan tayo ng konti, at least kapag binasa natin in our own meditation, and I pray we have our meditation with God. We have our meditation with the Word of God. So in Genesis chapter number 6, babasahin natin yung context before mabasa natin bakit si Noah yung nilagay natin on the first part. In verse number 1, the Bible reads in Genesis 6, "And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth." So dumadami na yung tao. Remember, nagsimula lang ang tao kay Adan at saka kay Eva. At sabi dito sa chapter 6, nagsisimula ng dumami, mag-multiply. "And daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair. And they took them wives of all which they chose."
So, ibang pag-aaral po ito, pero ito po ay mga anghel, mga kapatid. Those are fallen angels na kung saan pinili, left their own habitation in the book of Jude, kung di ako nagkakamali. Verse number 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. These were giants in the earth in those days. Merong mga higante nung mga panahon na yon. And also after that, when the sons of God, came in unto the daughters of men, and they bare children to them. And the same became mighty men which were of old, men of renown. So ito po ay nagkaroon ng mix-mix, mga kapatid. Ang mga sons of God, inasawa yung daughters of men, anong resulta? Higante, mga kapatid. Giants in the earth in those days. At naging mighty men which were of old, men of renown. And what is the result of this mixture? Tandaan natin, hindi natural yan. Bakit? Wala namang nilikha ang Diyos na ganun eh. It is a result of sin. Resulta ng kasalanan yung ganun. Verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. So nakita ng Diyos, wicked na ang tao. Masama na, pasama na ng pasama. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So napakasama. Yung imahinasyon ng tao, yung imahinasyon sa kanyang puso ay puro na lang evil. Kaya in verse 6, and it repented the Lord that he had made man on the earth. And it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Sabi niya, i-destroy ko na, sirain ko na. Both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Hindi po grace yung pangalan ng asawa ni Noah, okay? Noah found grace in the eyes of the Lord. Katagpo siya ng biyaya. Pero verse 9, listen. These are the generations of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations, and Noah walked with God. Anong pwede nating makita sa buhay ni Noah? Isipin mo, dati po, ito po ha, nung panahon po nila Adan, wala pong family planning nun. Ang mga anak po nila, kahit 50, wala pong problema. Ibig sabihin lang, ang reproduction po ng tao ng panahon po na ito ay mabilis at marami. No? Kung nasa milyon na ang tao, di natin alam eh. Pero isa ang tiyak, si Noah lang ang lumalakad ng tama kasama ang Diyos. Sa lahat ng mga tao na nilalang ng Diyos o pinahintulutan ng Diyos na maisilang sa mundo, dumating sa punto na meron na lang isa na just. Meron na lang isa na may takot sa Diyos. Meron na lang isa na lumalakad ng perfect in his generations. And this man was Noah. And because of that, yung kanyang bahay, household, nailigtas niya kasama niya. Nakuha po ba? Amen. Kung merong excuse si Noah, meron po mga kapatid. Lahat na nagkasira-sira eh. Tama? Kapitbahay nga lahat. Sumasamba na sa Diyos-Diyosan eh. Kahit saan siya tumingin, sa ikalawang bundok, sa ikatlong bundok, nakatira sa ilog, nakatira sa dagat, lahat po ay mga wicked na. Evil na. Masama na. Hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. And yet, he walked with God. Noah still walked with God kahit wala nang lumalakad para sa Diyos at kasama ng Diyos. This is the testimony in Hebrews 11 about Noah. Hebrews chapter 11 verse 7, mga kapatid. Hebrews 11 verse 7, the testimony of the scriptures regarding the faith of Noah. Sa Hebrews chapter 11 verse 7, the Bible reads, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear,
prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Ano matutunan natin kay Noah? That Noah, kahit lahat ay nagsisama, tama po ba? Kahit lahat ay evil na ang thoughts continually, pwede pala na kahit ikaw lang ang naiiba, hindi ka kikwit sa Diyos. Pwede pala na kahit ikaw na lang ang sinasabi mo na nananampalataya, hindi ka mag-give up sa iyong faith. Pwede pala na kahit ikaw lang sa iyong tahanan ang magsasabi na ako ay maglilingkod sa Diyos, pwede pala yun. Because Noah, once upon a time, in a big world, was the only one who walked with God. Siya lang mag-isa. Isipin mo, ang hirap na desisyon yun. Lahat ng mga kasama mo, yung mga tropa niya siguro, kasi mga edad dati, 100 years old eh. Di ba? Yung mga lolo-lolo niya, hindi sumasama sa kanya. Bakit? They walk wickedly na rin eh. Pero, ang matutunan natin sa kanya, in spite of all that, Noah walked with God. Just man, perfect in his generations. Isa pa lang yung example natin na yun. Meron pa tayong 7, mga kapatid. Pangalawa, para makarelate naman ng mga kababaihan, we have Sarah, mga kapatid. We have Sarah, number 2. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse 10. So medyo magbabasa talaga tayo ngayong umaga. I hope ready tayong magbabasa ngayong umaga at sundan niyo po sa inyong mga mata and listen also to the commentary along the way. Verse number 10, chapter 12. And there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Di natin masisi siguro si Abraham. Kasi si Abraham, mga kapatid, galing siya ng Ur of Chaldees, pinapunta siya ng Panginoon, papuntang Canaan, tas nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagtuyot, nagkaroon ng taggutom. Ang sabi pa naman sa kanya ng Diyos sa Genesis 12, verse number 1, the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, alis ka dyan sa bansa mo. Mula dyan sa tahanan nyo, sa kamag-anak mo, from thy father's house, punta kita sa land that I will show thee. Papakita ko sa iyo. Gagawin kitang great nation at pagpapalain kita. Aba, physical blessing to. Amen. Yung blessing na pinapangako ng Diyos kay Abraham, physical po yun. Ibig sabihin, makasisiguro siya na hindi siya papabayaan ng Panginoon, hindi siya magugutom. Pinapaalis siya mula sa bansa eh. Sipin mo lahat ng mga kagamitan niya, kailangan i-transport yun. Wala pa namang lalamove nung panahon na yun. Wala pa namang Transportify nung panahon na yun. Ang meron lang nung kamelyo, kabayo, yung mga ganun. So lahat ng mga kargo na yun, sa mga hayop nila, nakalagay lahat at pupunta sila sa Canaan. Nung nandoon na siya, verse number 10, mayroong taggutom. Hindi natin siya masisi, pero hindi natin nakita na nanalangin siya sa Panginoon nung nagkaroon ng taggutom. Basta ang ginawa niya na lang, parang tayo, pag nagkaroon ng problema, hindi naman tayo tatawag sa Panginoon agad. Tatawag tayo o pupunta tayo agad sa pinakamadaling paraan kung saan tayo mareresolba ang problema. Kagaya nito, pumunta siya ng Egypt, may pagkain dun eh. Nakita natin. Pero pinangakuan siya beforehand ng Diyos na pagpapalain naman kita. Nung pagpunta niya doon, nagkaroon ng tagutom, mali yata, di yata kalooban na Diyos na punta ako dito. Anong nangyari? Bumaba sila ng Egypt. Ito nang nangyari. Verse 11, and it came to pass when he was come near into Egypt, that he said unto Sarah his wife, kinausap niya si Sarah, asawa niya. Sabi niya, alam ko maganda ka. Sabi niya, I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee, that they shall say, this is his wife.
And they will kill me, but they will save thee alive. So ang isip ni Abraham, pag nakita yung asawa niya, siya tigok, yung asawa niya buhay. Yun ang isip niya agad. Hindi natin alam, pero yung beauty ni Sarah, ibang level mga kapatid. Isipin mo yun, yung mga, hindi lang siya sabi, isang tao makakakita sa'yo, magagandahan sa'yo. Hindi, all the Egyptians. Ibang klase, pang buong bansa yung ganda niya. No? Pero ito, verse 13, kaya sabi niya, nakiusap siya sa asawa niya, I pray thee, thou art my sister. Which is, tama din yun, pero half-truth yun mga kapatid. Si Sarah, sister ni Abraham, pero wife niya rin. Preacher, pwede ba yung sister mo lang at magiging asawa? Dati naman po wala namang bawal na ganun eh. Ngayon lang po bawal yun. Pero dati hindi. Kasi half-sister niya yan si Sarah. Ang point natin, gusto niya, sabihin lang ni Sarah yung half-truth. Ano bang half-truth? Lie. Diba? So gusto niya magsisinungaling si Sarah na sabihin mo, ikaw ay kapatid ko. That it may be well with thee, for thy sake, and my soul shall live because of thee. And it came to pass that when Abram was coming to Egypt, sure enough, propeta yata talaga siya, alam niya nangyari. No? At pagdating doon, the Egyptians beheld, hindi lang isang Egyptian Egyptians, beheld the woman that she was very fair. The princess also of Pharaoh saw her and commanded her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. Ganun kaibang klase yung ganda ni Sarah. Mismong hari ang kumuha sa kanya. Nakuha? Okay. Nakakasunod ba? Sa ating kwento yung mga bata? Okay. The princess also of Pharaoh, verse 16, and he entreated Abraham well for his sake. Dahil nga binigay niya si Sarah. Kita niyo yung asawa niya yon. Ano ginawa niya? Pinabayaan niya mga kapatid. Para bagang isinuga niya. Isinuga niya sa mga tao na kusang wala naman takot sa Diyos. And daming kayang Diyos ng mga Egyptian. Tama. Tama ba yung ginawa ni Abraham? Of course, we could say, hindi tama yun. Pero ano nangyari kay Abraham? Ang ganda ng treatment sa kanya. Binigyan niya ba namang asawa yung hari ng Egyptian? Paldo-paldo siya. And he had sheep and oxen and he asses, and men servants and maid servants and she asses and camels and the Lord. Pero nakalimutan nila sa equation, may Panginoon. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Kahit ano pang sabihin ni Abraham, kapatid lang kita, sa paningin ng Diyos, asawa niya yon. Tama? And Pharaoh called Abram and said, what is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Diba? Sabi sa kanya, ba't di mo sinabi sa asawa mo siya? Why says thou, she is my sister? So I might have taken her to me to wife. Talagang maganda nga talaga. Sipin mo, Pharaoh, gusto niya asawahin si Sarah. Now therefore, behold thy wife, take her and go thy way. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away and his wife and all that he had. Ang matindi nito mga kapatid, hindi lang isang beses. Dalawa yan. Genesis 20, verse 1. Dalawang instances ang nangyari kay Sarah. Parehas na parehas, parang ganun din ang senaryo mga kapatid. Chapter 20, verse 1, the Bible reads, and Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sabi kayo nyo ibang klase talaga si Sarah, bakit? Pangalawang hari na to. No? Pangalawang hari na to. Abimelech, king of Gerar, and took Sarah. Kinuha nga. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man. Sabi ng Diyos kay Abimelech, patay ka ngayon. Patay ka. For the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Sabi. Ang Diyos sa panaginip But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou also
slay also a righteous nation? Papaslangin mo ba ang matuwid na bansa? Said he not unto me, she is my sister? Di niyo ba sinabi sa akin, Panginoon, kapatid niya yun? And even she herself said, he is my brother. In the integrity of my heart, ibig sabihin, yung si Abimelech, nagandahan siya kay Sarah, nung sinabi ni Abraham na kapatid ko ito, integrity of his heart yun. Ibig sabihin, malinis yung kanyang konsensya. Nakukunin niya si Sarah as his wife. Na alam niya, itong tao na ito ay walang asawa. Yun yung sinasabi niya. He is my brother. In the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. Sabi ng Diyos, alam ko nga na ginawa mo yung integrity of thy heart. Kaya nga, I also withheld thee from sinning against me. Kaya nga kita kayo nausap ngayon para di mo na ituloy. Nakuha? Now, therefore suffered I thee not to touch her. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray of thee, and thou shalt live, and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Hindi nagbabanta ang Diyos, seryoso ang Diyos. Sabi niya, pag di mo yan binalik, bangkay ka, bata. Bangkay ka. Now, nakita na ba natin sa story how Abraham endangered his wife? Nakita natin, tama? Kung papaanong inilagay niya sa alanganin ang kanyang asawa. Nakita natin? Pero hindi niyo po ba alam in 1 Peter chapter 3 how Sarah was praised? Punta tayo doon. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Si Abraham, tawag sa kanya father of faith. Pero during those instances, I don't believe naging example siya ng faith. No? 1 Peter chapter 3. Babasahin ko po verses 1 to 6 for context sake. Verse 1. Sabi niya, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. While they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husband. Paano daw sila nag-a-adorn? Yung mga holy women of old? By subjection. Verse 6, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are as long as ye do well and are not afraid with any amazement. If Sarah, yung ginawa sa kanya ni Abraham, kung hindi siya sumunod kay Abraham, hindi masusulat yung verse na to, I believe. Why? Mag-disobey siya eh. But she obeyed in those passages. Nakita natin, kinuha na talaga siya sa bahay. Pero pinigilan ng Diyos kung ano man yung dapat mangyari. At mangyayari, mga kapatid. So what's the point here, mga kapatid? Sarah, the wife of the father of faith, once experienced in her life to be endangered. Tagang delikado yung gagawin na yun, isipin mo. Gustong isalba ni Abraham yung buhay niya at mapapahamak yung misis niya. Hindi maganda yun. Tama? Hindi talaga maganda kahit saan mong anggulo tignan, sablay si Abraham doon. Walang korte ang magsasabing tama lang yung ginawa niya. May tama yung magsasabing tama yung ginawa niya. Pero Sarah chose to obey. At sabi ng verse 6, dito sa 1 Peter 3, even as Sarah obeyed Abraham. Nakita niyo yung word na even as? Ibig sabihin, Sarah was referred to as, verse 5, holy women. Ibig sabihin in the Bible, kung meron kang papatternan o meron kang buhay na pwedeng titignan at sabihin na ito ang aking gayahin o i-follow ko by the grace of God,
pwede mong tingnan si Sarah. Because she is a holy woman. Nakakasunod po ba? In both those instances, nag-suffer si Sarah to be defrauded para sa kanyang husband. Pero nakita mo ba sa talata na nagreklamo siya? Have you seen in the passage na nagmurmur siya? Have you seen in the passage na siya ay nagsabi na malas na buhay to? Have you seen that? May nakita ba tayo sa talata that Sarah ay nagbintang siya o nanumbat siya kay Abraham? Wala po. Bakit wala, preacher? Because she is a holy woman. I don't believe kung anong level ng pananampalataya niya, pero yung masasaalang-alang na yung buhay mo at may endanger ka na, susunod ka pa rin, ibang klase yun, mga kapatid. Ibang klase yun. No? Tama po ba? So, in 1 Peter 3, we see an example of Sarah. O, pangalawa na yun. Pangatlo pa, isa pa, Rahab. Pangatlo. Rahab. Turn to Joshua. Joshua chapter 2. Joshua chapter 2. Verse 1. You know the context? Kukunin na ng bansang Israel yung pinangako ng Diyos sa kanila. Remember, nagaling sila sa Egypt. At from Egypt, they suffered bondage against or from Pharaoh and the Egyptians. Pinahirapan sila at nilabas sila ni Moses, dinaan sila ng Red Sea, napunta sila ng wilderness, nagmurmur sila, ang 40 days naging 40 years. After 40 years, it's now time for the conquering of the land. Ibig sabihin, ito na yung panahon na papasok na kami sa Canaan. Ito na yung panahon na papasok kami sa land of promise. Pero, of course, hindi basta-basta makapunta sila doon. Merong mga nakatira doon. Tama po ba? May mga Canaanites, Perizzites, Hittites, di ba? Parasites. May mga ganun doon. Nakatira doon sa land na iyon. So, kailangan nilang ang tulong ng Diyos para mapaalis yun. At dumating tayo sa Jericho. May lugar na tinatawag na Jericho sa Bible na kung saan walled yun walled city. Verse 1, chapter 2 ng Joshua. Joshua, the son of Nun, sent out of Shittim 2 men to spy secretly. So meron siyang pinadalang dalawang espiya. Tignan nyo yung land. Sabi niya, go view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot's house, named Rahab, and lodged there. Si Rahab nakatira sa Jericho. Pero tignan mo ang description sa kanya ng Bible. She was a harlot. Ito talagang description sa kanya. Ang Diyos naglagay niyan. And it was told the king of Jericho, saying, behold, there came men hither tonight of the children of Israel to search out the country. And the king of Jericho sent unto Rahab. Ba alam nila na doon natulog sa bahay niya? Saying, bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out of all the country. Pinapalabas sa kanya. So, yung dalawang espiya, sabi nung hari, nag-utos, palabasin nyo dyan. Ano yun dyan? Palabasin mo dyan, sa bahay mo yung dalawa na yun. And the woman took the 2 men and hid them, and said thus, there came men unto me, but I wist not whence they were. Tinago niya, mga kapatid. Tinago ni Rahab yung dalawa na yun. Tanda natin, espiya yon ni Joshua. Kasi, kailangan nila i-conquer yung Jericho. Padala siyang espiya, and then si Rahab, doon sila sa bahay ni Rahab na nuluyan. At nung pinapalabas na, tinago niya. And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whither the men went, I wot not. Pursue after them quickly, for ye shall overtake them. But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order upon the roof. And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords. And as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. And after they were laid down, she came up unto them upon the roof. And she said unto the men, bakit kaya niya ginawa yun? Tinago niya po kasi.
Ano, pwede nga siya maging hero eh. Kung ilalabas niya lang yung dalawa na yon. Pa, sipin mo, ang lakas mo sa hari nun. Ang lakas mo sa hari, dun sa King of Jericho. King, nasa bahay ko sila, pakidampot. Di ba? Kung papadampot niya yung dalawa na yon, sa mata ng mga taga-Jericho, hero siya. Tama? Pero ito, yung hindi nila alam. Verse number 9. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land. Ang tawag mo doon? Faith. Bakit? Si Rahab na harlot, na nakatira sa Jericho, narinig niya lang yun, pero naniwala siya na binigay ng Panginoon yung lupain na yun sa kanila. Binigay ng Panginoon yung lupain na yun sa bayan ng Israel. At sabi niya, nung nagkaroon siya ng pagkakataon, pumunta sa bahay niya yung dalawa, imbes na ipahuli niya, kinupkup niya, tinago niya. Dahil itong sabi niya, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you. Narinig nila yun. When ye came out of Egypt, and ye did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we had heard these things, nung narinig namin yung mga bagay na ito, yung mga report na ito, our hearts did melt. Neither did there remain any more courage in any man. Ano yung tawag doon? Na-discourage lahat ng tao doon. Narinig nila, grabe itong mga tao na ito. Isipin mo, dumaan ng tuyo sa dagat. Hinati ang dagat, tapos dumaan sila ng tuyo doon. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Rahab ang harlot, itong kanyang salita, mas kilala niya pa ang Diyos kaysa nga yata sa bayan ng Israel. Sabi niya, ang Diyos nyo, siya ang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa dito sa ibaba. Now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since that I have shewed you kindness, that He will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token. After that, you will save alive my father, my mother, my brethren, my sister, and all that they have, and deliver our lives from death. Alam mo kung bakit mas pinili niya na isalba o hindi yung dalawang espiya? Kasi nasa isip niya, gusto niya mabuhay siya. Gusto niya maligtas sila. So alang-alang sa kanyang sambahayan at iniisip niya yung kapakanan nila, of course, kapag ako nagmagaling dito at binigay ko tong dalawang espiya na to, at the end of the day, patay kami lahat. Tama? Yun ang talagang plano. Pag ayaw nyo umalis, patay sila. Ito ang problema. Nung narinig niya yon, may pananampalataya siya sa Diyos. At sabi niya, gusto kong mabuhay. And remember Rahab, kung di ako nagkakamali mga kapatid, lola ni David. Lola ni David. Ano ibig sabihin? E di lola ni Jesus Christ. Sa flesh. Ano siya? Harlot. Pero hindi siya napigilan kung sino siya. To have faith in God. To have faith in God. At talagang, nung nagkaroon siya ng chance na kaysa mamatay ako, lahat kami dito mamamatay, this is my chance, hindi ko i-give up tong dalawang espiya na to, kukupkupin ko sila, and then bibigyan ko sila at sasabihin ko sa kanila, naniniwala ko sa Diyos nyo, pakiusap lang dahil binuhay ko kayo, buhayin mo rin kami. Amen. Verse 14, ito yung pangako ng dalawang lalaki. And the men answered her, our life for yours. If ye utter not this our business, and it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. Sabi niya, pag binigay na sa amin ng Diyos yung lupa, may kalalagyan ka.
we will deal kindly with thee. Chapter 6. Chapter 6, mga kapatid. Chapter 6. Ito na po. Pinaikutan na po nila Joshua. Yung Jericho, mga kapatid, umikot-ikot sila doon. Tahimik lang, wala nagsasalita. Ikot lang sila doon. Chapter 6, verse number 6. And Joshua, the son of Nun, called the priest, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of rams' horns before the ark of the Lord. Ayun na po yung kwento. No? Iikot sila doon sa lugar na yun. Verse 16. And it came to pass at the 7th time, when the priest blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout, for the Lord hath given you the city. And the city shall be accursed, even it, and all that are therein, to the Lord. Only Rahab the harlot shall live. Why? Bakit? Kasi may pananampalatayang tao na yun. Isipin mo, doon ka nakatira. Ang nilaglag niya, lahat ng mga kasama niya. Pero nasalba yung bumo niyang pamilya. Bakit? Kasi mas may takot siya sa Diyos kaysa sa mga kasamaan niya. Mas may takot siya sa buhay na Diyos, yung mga yun, sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga yun lahat But she chose to have faith in God. Kahit wala naman siyang relasyon sa Diyos na yun. Bakit? Hindi naman siya Israelita Pero pwede pala yun. Pwede pala yun. Na kahit di siya Israelita, naging part siya ng children of Israel. After that. Kaya nga, siya ay lola ni David at lola ni Jesus Christ. Amen. An ordinary woman which is marked by society as being, dirty. Marumi yan sa paningin ng society talaga. And yet, hindi naman natin mabago yung past niya Kaya nga tawag sa kanya ng Bible yun Tama? Hindi mo na mababago yun. Pero anong nabago niya? Hebrews. Hebrews, mga kapatid. Hebrews chapter 11. Ito yung nabago niya. Hebrews chapter 11, verse 31. Hebrews 11:31. Hindi pa rin inalis ng Bible. Hindi pa rin. No? By faith, the harlot Rahab perish not with them that believe not when she had received the spies with peace. Sabihin natin, ang sama niya, harlot siya, at least nakasulat siya sa Bible. Amen! At siya ay naisulat pa na siya ay nasa Hall of Faith. What a woman. Tama? She has all the excuses in the world kung bakit mamatay na lang sila lahat dun Pero pinili niya, hindi. Naniniwala ako sa Diyos nila Yun yung tunay na Diyos na nasa taas. Di ba? Yun yung tunay na Diyos. Dahil doon nabigyan siya ng pagkakataon, nabuhay siya kasama yung children of Israel. And so, and so, and so. Di ba? Lumabas si David, lumabas Jesus Christ in the flesh. Si chose, mas pinili niya yung King of Kings kaysa sa King of Jericho. Amen. Glory to God. Pang-apat, mga kapatid, we have Jephthah. Sabi ng mga bata, sino po yun? Jephthah. Do you know who is Jephthah? At ngayon, malaman natin kung sino siya. Judges chapter 11. Judges chapter 11. I hope doon sa mga nape-present natin, mga kapatid, na karakter sa Biblia, persona sa Biblia, makita natin that these are just ordinary people like you and me. And yet, pinili nila to have faith in the Lord. Pinili nila ang Diyos kaysa yung present circumstances nila ang manaig sa kanila. Judges chapter 11, verse 1. Now Jephthah, the Gileadite, was a mighty man of valor. And he was the son of an harlot. O ito naman, mga kapatid, yung isa, harlot, yung pangatlo. Pang-apat, son naman. Anak naman ngayon. No? Hindi siya anak ni Rahab,
Son siya ng harlot, sabi ng Bible. And Gilead begat Jephthah. And Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grew up, and they thrust out Jephthah, and said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Pinanganak siya. Malaki na siya. Dumating sa point, pinalaya siya, mga kapatid. Ang sabi sa kanya, hindi ka dapat lumaki dito kasi anak ka ng patotot eh. Sabi sa kanya. Verse 3. Then Jephthah fled from his brethren and dwelt in the land of Tob. So may tinirahan siya. And there were gathered vain men to Jephthah. Gusto ko pong guhitan niyo yun. Gathered vain men to Jephthah. Verse number 3 po yun. And went out with him. Itong istorya. Yung nanay niya, she played an harlot, then, nabuntis, then pinanganak itong si Jephthah. Now, when Jephthah was, pinanganak siya, ang nangyari mga kapatid, dumating sa point na kinaayawan siya doon sa tahanan na yon. At pinalaya siya, doon ka, malis ka dito, hindi ka dito kasama. At ang mga nakasama niya, mga kapatid, verse number 3, vain men. Ano ibig sabihin? Mga walang kwentang tao, mga kapatid. Diba? Mga walang kwentang tao yung nakasama niya. There were gathered vain men to Jephthah. Ibig sabihin, yung mga kasama niya, wala talaga. Sira talaga buhay mo pag sumama ka sa mga yun. Tama? Vain men na nga eh. Pag sumama ka sa kanila, anong mangyayari sa'yo? Vain ka rin. Pero tignan natin, naging vain ba siya? Verse 4, And it came to pass in process of time that the children of Ammon made war with Israel, against Israel. And it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah. Tama? Sino nagpalaya sa kanya? Yung Gilead, verse 2 eh. Yung brethren niya sa verse 3, pinalaya siya eh. Verse number 5, elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. Hindi ba siya umalis doon? Doon pa rin siya sa Tob. Nakuha? Yung Tob na pinuntahan niya, na merong mga vain men doon, nandoon pa rin siya. At doon siya kinuha. Verse 6, And they said to Jephthah, Come and be our captain. Sabi sa kanya, tara, maging kapitan ka namin, that we may fight with the children of Ammon. O, konting pakipot lang siya, verse 7, tiga mo. And Jephthah said unto elders of Gilead, Hindi nyo ba ako kinamumuhian? Did not ye hate me and expel me out of my father's house? Hindi ba't pinalayas nyo nga ako? And why are ye come unto me now when ye are in distress? Bakit nyo lang ako kailangan kapag may problema kayo? No? And the elders of Gilead said unto Jephthah, Therefore we turn again to thee now, that thou mayest go with us and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. Long story short, mga kapatid, gusto siyang gawing pinuno. Una, kinaayawan siya. Pinalayas nga siya eh. Tama? Unwanted nga siya eh. Pinalayas siya. Tapos, dumating sa punto, medyo nadidihado na yung mga taong ito, ginigera na sila, nanghingi sila ng tulong sa kanya. Sabi niya, ikaw na manguna. Sabi niya, akala ko ba ayaw niyo sa akin? Akala ko ba kinamumuhian niyo ako? Akala ko ba? Di ba? Pero, long story short, tinanggap niya yung hamon. Pero pag nanalo tayo, ako na pinuno nyo. O, di ba? Pero ito'y nakakamangha sa kanya, mga kapatid. From verse number 14, pababa, makikita nyo dyan, isinalaysay ni Jephthah ang history ng Israel.
Isinalaysay niya mga kapatid kung paano hindi sila pinadaan. May mga ganun. Yung sa wilderness, naikisuyo sila, pwede ba makidaan dyan sa border nyo? Wala naman kaming kukunin dyan. Ayaw namin, ayaw namin. Isinalaysay niya po yan ng buo. Verse 23, talon tayo. Nagkikwento pa rin siya. So now the Lord God of Israel hath dispossessed the Amorites from before his people Israel. And shouldest thou possess it? Wilt not thou possess that which Chemosh thy God giveth thee to possess? So whomsoever the Lord our God shall drive out from before us, them will we possess. And now art thou anything better than Balak the son of Zippor, king of Moab? Did he ever strive against Israel? Or did he ever fight against them? While Israel dwelt in Heshbon, and her towns in Aroer, and her towns in all the city that be along the coast of Arnon, 300 years. Why therefore did ye not recover them within that time? Wherefore I have not sinned against thee, but thou doest me wrong to war against me. The Lord, the judge, be judged this day between the children of Israel and the children of Ammon. Howbeit the king of the children of Ammon hearkened not unto the words of Jephthah which he sent him. Verse 29. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Now this, mga kapatid. Walang may gusto sa kanya, pinalaya siya. Ang kasama niya sa buhay, mga walang kwentang tao, vain men were gathered unto him. Tumira siya sa land of Tob, na doon yung mga walang kwentang tao. Dumating sa point na kailangan sila ng leader, hinanap siya. At nung hinanap siya, at nagsalita siya against sa Ammonites, or Amorites ba yun? Yun. Ammon, children of Ammon, ni-rehearse niya ang history ng Israel. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Lumaki siya na may takot sa Diyos kahit yung mga nakapalibot sa kanya ay walang takot sa Diyos. Lumaki siya na alam ang salita ng Diyos kahit yung mga nakapaligod sa kanya walang alam sa salita ng Diyos. Meron siyang excuse na sabihin na kaya ako naging ganito dahil sa mga pinagagawa nila sa akin. Pero mas pinili niya na manampalataya sa Diyos na buhay, na kahit pa wala sa kanya yung lahat ng pagkakataon na meron yung mga bata na nakatira doon sa tahanan nila sa Gilead, siya na pinalayas ay lumaki ng maayos. Intindihan? Does your past define you? Pwede ba natin sabihin, kaya po ako ganito preacher kasi ganito sa bahay namin eh. Ganyan ka kasi ganyan yung ginusto mo eh. Ganyan tayo kasi pinili natin yun eh. There's a point na kung saan problema ng magulang natin kung ba't tayo naging ganon. But there will be a point na problema na natin kung bakit pa rin tayo ganyan. Pwede mo silang sisihin up to a point. Pero there will be a time when you will say, it's no longer them. Ako na ito. Desisyon ko na ito. At ayaw ko na hindi ako susunod sa Panginoon. Pwede nating sabihin, ang dami nating excuse eh. Kasi ganito sa bahay, ganito yung mga ano namin. Si Jephthah, pwede niya masabihin yun eh. Pero ano nangyari sa end? No? May mali siyang desisyon dito, hindi ko nababasahin. Sa sunod na natin pag-aralan. Pero ang point, mga kapatid, kahit ganun, alam niya ang history ng Israel. May ganun. Ibig sabihin, hindi napigilan ng mga bagay sa kanyang nakaraan na siya ay magkaroon ng debosyon sa Diyos. Isipin mo, alam mo ang pruweba ko? Yung Spirit of God, sumakan niya eh. Nakita niyo ba yun? Verse number 29, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Ibig sabihin, hindi naman papasok yung Spirit of God kung wala kang faith sa Diyos eh. Lalo na sa Old Testament, ang Holy Spirit come and go. Pero dito, yung Spirit na ito na pumunta sa kanya, this is the Spirit of the Lord, mga kapatid, na kung saan nag-empower sa kanya para matalo yung kalaban. Ibig sabihin, ang Diyos sumasa kanya. Ibig sabihin ng Diyos, tinutulungan siya. Pwede naman na umiyak na lang siya eh. Tama? Ayaw niyo sa akin, di na. Wala may gusto sa akin dito. Pwede naman siya magmukmuk na lang eh.
Pero noong mga panahon na kung saan pinalaya siya at yung mga kaibigan niya, mga walang kakwenta-kwenta, siya, pinili niya na yung may takot siya sa Diyos, mahalin ng Diyos, at pag-aralan yung salita ng Diyos. Alam niya nga eh. Tama? Kinwento niya pa. Kung babasahin mo yun, napaka-detailed ng pagkakakwento eh. Preacher, pwede ba yon na kami, kahit sa aming tahanan, meron kaming kawalan ng suporta sa kapatid namin, sa pamilya namin, sa magulang namin, lalabas kaming maayos? Iyon yung nangyari kay Jephthah eh. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin, ganito kasi kami sa bahay, kaya ganito na talaga ako eh. Pinili natin yun eh. Nakuha po? Pang-4 pa lang yun. Pang-5. Obadiah. You see, in all of these characters, iba-iba yung kanilang kwento. Pero nawa, makita natin yung tema kung bakit ko sila pinagsama-sama ngayon. May theme kung bakit itong mga tao na to, iba-iba sila, iba-ibang panahon na buhay, pero may temang tinuturo. Obadiah, 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. 1 Kings 18 verse 3. First Kings chapter 18 verse 3. The Bible says, and Ahab, kailan nyo si Ahab? Asawa ni Jezebel to. Okay? And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now, Obadiah feared the Lord greatly. For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fed them with bread and water. Si Jezebel po, sa hindi po nakakaalam sa lahat, wag niyo pong ipapangalan sa anak niyo. Okay po? Kapag napangalan niyo na po, change name niyo po kahit magbayad kayo ng ilang milyon. Hindi po. Jezebel was a name, pangalan ng asawa ni Ahab ito. At si Jezebel po, walang pakialam to kung mamatay ka. Kung ikay sumasamba sa tunay na Diyos, papatayin ka niya. Ganun siya. No? Ang sikmura nito, baliktad, mga kapatid. Ito yung uri ng reyna na ito. Kaya po si Ahab yung isa sa mga unang miyembro ng Takusa. Huwag nyo na pong alamin kung ano yun. Grabe po itong si Jezebel, mga kapatid. Grabe po yan. Now ito. Meron silang governor sa bahay nila. Yung siyempre, hari ka. Alam naman yung bahay mo, pipitsugin lang. Tama. Maayos yung bahay nila, maganda. So meron silang governor doon. Tawag pala doon, governor. No? So kung magtrabaho ka para sa mayaman, anong trabaho mo? Governor. Oh, governor. Ano, binoto ka ng mga tao? Hindi. Hinar lang ako. Governor. Na si Obadiah, governor ng house, ng tahanan ni Ahab. Pero mga kapatid, kahit nagtatrabaho siya sa isang masamang hari at reyna. Verse 3. Obadiah feared the Lord greatly. Obadiah feared the Lord greatly. Anong pruweba dun? Verse 4. When Jezebel cut off the prophets of the Lord, ang ibig sabihin ng cut off, pinagpapatay po, mga kapatid. That Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fed them with bread and water. Alam mo ibig sabihin nun? Ini-endanger niya yung sarili niyang buhay. Isipin mo, yung boss mo, gustong patayin yung mga propeta ng Panginoon, tinago mo pa, pinakain mo pa. At ano papakain mo dun? Galing sa bahay nila Ahab. Gobernador siya dun Anong magagawin niya? Yun, haka-haka ko lang. Masabihin nyo, Bible yun. Pero pinakain niya, mga kapatid, bread and water. Nakuha. Ibig sabihin,
Dahil sa takot niya sa Panginoon, kahit boss niya yung mga yon, ginawa niya kahit mapahamak siya. Itinago niya yung mga propeta. 250, tig 50 sa kuweba. At pinakain niya sila dun. Huwag mo na kayo lalabas, delikado pa sa labas. Huwag mo na kayo lalabas dyan. Baka patayin kayo dun sa labas. Obadiah. No? And there came a time, 1 Kings 19, next chapter. Gusto ko lang po i-describe sa atin gaano po yung effect ni Jezebel kay ito na sa pinakamatapang na propeta, kay Elijah. Bakit naman Elijah preacher pinakamatapang? Namugot ng ulo lang yan ng mga propeta ni Baal. Ngayon, in chapter 19, verse number 1, and Ahab told Jezebel, natapos na po yung apoy ng galing sa langit, tapos na yung kwento na yun. Ito na next nun. Ito na yung kasunod. Narinig, sabi ni Ahab, natalo si Ahab siguro. Papunta siya ng bahay nila, tapos lulugo-lugo siya. Talo tayo. Walang apoy. Diyos natin tulog. No? Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal, how he had slain all the prophets with the sword. Tapang. Sipin mo ba naman ikaw Pero in the name of the Lord po yun Ang sarap nga mabuhay sa Old Testament, no? In the name of the Lord, I kill thee. No? Ganun siya. Pero Old Testament yun. Pag in-apply mo yun ngayon, hindi ka, kulungan ka. All the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah. Wala pang messenger, may messenger na siya. Saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Sabi ni Jezebel, pinadala niyang sulat or kung anumang mensahero yun, pinadala kay Elijah, ang sabi niya, titiyakin ko sa iyo, bukas na bukas din, gagawin ko sa iyo kung anong ginawa mo. Sabi, papatayin siya. Si Jezebel po nagsasabi nito kay Elijah, through a messenger. Verse 3, and when he saw that, he arose and went for his life. Ang pinakamatapang kong propeta, humarurot po ng karipas ng takbo. Tumakbo po. At ano pa? And came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Iniwanan pati servant niya, but he himself went a day's journey into the wilderness. Abay, nagtatago na po. Nakarinig ng balita, ang tindi ng ginawa mo, gagawin ko yan sa'yo bukas. Makikita mo. Sabi ni Elijah, takbo! Takbo! Takbo siya. At nagtago siya hanggang sa wilderness. At ito, dito niya nang sabi, umupo siya, sat down under a juniper tree, and requested for himself that he might die. Sabi niya, Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Mga kapatid, gutom siya Hindi natin masisisi, but in our Christian walk, sometimes, nawawala na tayo ng pag-asa. Kagaya niya. Hindi naman iba sa atin ng mga Bible characters. Sabi ko nga po, these are just ordinary people like us. At kung si Elijah nga na, the great man of God, could say, Lord, kunin mo na lang ako. Sabi niya, Lord, take away my life. For I am not better than my fathers. Tayo, pwede rin nating maranasan yun. Do you agree? Na pwede rin nating maranasan na minsan sabihin mo na, Lord, kunin mo na lang ako. Wala nang traysay kung bakit pa ako mabubuhay. It could happen. Pero tignan mong ginawa ng Panginoon. Verse 5, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. Pinakain siya. Cake, bacon on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. Pinakain siya, tama? Alam niyo po yung pagkain na yon? Matindi po nga kapatid. Tumagal ng 40 days yun. Verse number 8, and he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God.
Gusto ko makakain ng tinapay na yun, mga kapatid. Papayat ako doon. Anong bakit? Isang beses mo lang kinain, 40 days yung tagal niya. Wow! Sabi nga nung, nung meme, wow! Tapos si kay Marlon. Tama. Now, ito po. Nakita nyo, ipinakita ko lang yung epekto nung sinabi ni Jezebel kay Elijah na talagang gusto niya na mamatay. Grabe naman yun. At tapos, pinatulog lang siya, tapos pinakain siya, okay na siya ulit. Yung pagkain na yun, nasobrahan naman yata, hindi ko alam, chocolate ba yung palaman nun? Kasi 40 days mga kapatid. 40 days and 40 nights, di niya kinailangan kumain. Ganon katindi yung tinapay na yun. Ngayon, in verse number 14, ang sabi ni Elijah sa Panginoon, nag-senti pa rin siya tuloy pa rin. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. Tignan mo po ang sabi niya, and I, even I only, am left. Ako na lang natitira, naglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako na lang. And they seek my life to take it away. Grabing isip yan, ano? Pag depressed ka, naisip mo talaga, ikaw lang eh. Totoo yun. Naisip mo na lang ikaw. Tingnan mo siya. Ako na lang po, Lord. Ako na lang naglilingkod sa'yo, Lord. Ako na lang talaga, Lord. Gusto pa nila kunin yung buhay ko, Lord. Ako na nga lang naglilingkod sa'yo, Lord eh. Diba? Ang taas ng tingin yung sarili niya eh. Verse 18. Yet, sabi ng Panginoon sa kanya, I have left me 7,000 in Israel. All the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Ito po, gusto ko lang paunawa din by the grace of God. 7,000 yon. Yung 100 doon, tinago ni Obadiah sa kuweba. Tama? This governor of Ahab and Jezebel sa bahay nila, si Obadiah, kahit yung mga higher up nila, kahit yung mga boss niya, kahit yung hari at reyna na pinaglilingkuran niya, ay masama. Hindi ito napigilan siya para magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi siya napigilan nito para hindi maging maayos ang kanyang paglakad sa Panginoon. Ganto kasi preacher yung mga inutos lang sa akin, ganto-ganto ako eh. Si Obadiah nga eh. Kanyang buhay, ang ipinahamak niya. Talagang, pag nalaman yun, anong gusto, kung yung mga propeta nga pinapatay, baka siya, torturein pa sa ginawa niyang yun. Pero mga kapatid, mas pinili niya yun kasi may takot siya sa Diyos, higit sa takot niya dun sa kanyang mga pinaglilingkuran sa laman. He has more fear from the God above than from the men beneath. That is Obadiah. Pang-anim. Talo na tayo. Fast forward. Kay Paul na tayo agad. Paul, number 6. Second Timothy 1. 2 Timothy 1. Second Timothy 1, 15 to 16. This thou knowest that all they, alam niyo po ang huling book or epistle or letter na sinulat ni Paul ay 2 Timothy. Yan ang huli. The last epistle that Paul wrote is 2 Timothy. Now, itong sabi niya, this thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygelus and Hermogenes. Hindi Ibdani ha. Hermogenes. Sa Bible yun. In verse number 15, mga kapatid, sabi ni Paul, yung mga churches, yung mga tao na pinagministrohan ko sa Asia, ano ginawa sa kanya? Turned away from me. Verse 16, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain. 2 Timothy 4, verse 1. 2 Timothy 4, verse 1.
I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, at his appearing in his kingdom, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Remember, ang nagsasalita Apostle Paul, sa dulo ng kanyang takbuhin, iniwanan na siya ng marami. Marami pong tumalikod sa kanya. Verse 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me that day, and not to me only, but unto all them that love his appearing. Si Apostle Paul, meron na siyang excuse para ma-discourage. Meron siya ng excuse para sabihin, Lord, ayoko na. Kunin mo na lang ako agad. Why? Iniwanan na siya ng mga pinagministrahan niya eh. Yung mga churches na tinulungan niya mabuild, yung mga tao na tinuruan niya para maging pastors, teachers, bishops, elders sa mga lugar na yon sa Asia, ano nangyari? All day, lahat sila, which be of Asia, be turned away from me. He has all the excuse to say, Lord, wala talaga. Kunin niyo na lang po ako. Pero, on his last epistle, sinabi niya, I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. At nasabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Mga kapatid, marahil yung mga kasabayan natin, yung mga iba sa kanila, umalis na. Sumuko na. Ayaw nang magpatuloy sa Panginoon ng tama. Pero ibig sabihin ba nun, titigil ka rin? Pag yung iba tumigil, ikaw rin titigil na? Pag iba nakita mo, ayaw na nila, wala na silang gana, ang pag-church nila, intermittent. Ikaw gusto mo ang church mo rin? Ganon? Kita mo ang kanilang involvement sa church, napaka, hindi ganon, hindi panay-panay. Ikaw, sila nga, pwedeng ganun. Ako rin, dapat ganun. Si Apostle Paul, he has the excuse. And yet, nasabi niya sa dulo, lumaban ako. At I have kept the faith. Hindi niya hinayaan na yung discouragement ang manguna sa kanya. May discouragement sa kanyang buhay, pero hindi yun yung naging dahilan at hindi yun yung driver niya sa buhay. Nasabi niya, ang daming problema, ang daming suliranin, ang daming nangiiwan, ang daming mga ganto-ganyan, pero hindi yung naging dahilan para sabihin niya, ayoko na. Kundi, sabi niya, iniwanan nila ako, pero ito ako ngayon. There is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Mga kapatid, ang atin pong pagharap sa Panginoon, hindi po by group. Okay, groupings tayo ha. Okay, group A, kayo na ang sasalang sa judgment seat of Christ. No, it's individual. Ang ating pagharap sa Panginoon ay individual. Hindi mo pwedeng sisihin yung katabi mo kung ba't di ka naging matapat sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sisihin yung katabi mo, Lord, kaya naman ako di nakapagpatuloy kasi na-offend ako eh. Hindi tayo pwede manisi doon. Sabihin sa'yo ng Panginoon, ba't di ka nag-suffer para sa akin? Yes, na-offend ka. Ako ba hindi na-offend? Pang-pito, the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, mga kapatid. The Lord Jesus Christ. In John chapter 1, mga kapatid, John chapter 1. Nandiyan pa po ba kayo? Lapit na po, pang-8 na.
Pampito na tayo eh. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. That's my Jesus. No? My Jesus, the Lord Jesus Christ is God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Hindi siya yung liwanag, sa si Kristo yung liwanag. But was sent to bear witness of that light. That was the true light which lighted every man that cometh into the world. He was in the world. And the world was made by Him. And the world knew Him not. Nilikha niya yung world, pero hindi siya kilala ng world. He came, verse 11, unto His own. And His own received Him not. Pumunta siya sa kanyang sarili, sa Israel. Pero yung sarili niya mismo, hindi siya tinanggap. He came unto His own, and His own receive Him not. Hebrews 12. Hebrews 12. Hebrews 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your own mind. Ang Panginoong Hesus mismo, nilikha niya lahat ng bagay. Nung naging tao siya, pumunta siya sa Israel, naging Israelita siya, naging Hudyo siya. But Jesus Christ Himself, ni-reject ng mga tao po na yun. Nandiyan pa ba kayo? Christ Himself was rejected of His own people. Kung merong madedepress siya yun, siya na ang lahat. Siya pa ang kawawa. Siya na lumikha. Siya pa ang dinuraan. Siya pa ang pinahirapan. Siya pa ang nilatigo. Siya pa kinurunan ng tinik. Siya pa pinako sa krus. Abay, sobra na yan. Tama. But He endured it all. Tiniis niya ang lahat po ng iyon. Bakit? Para sa kaligtasan din natin. Oh, what a Savior. Amen. Kung di niya tiniis yun, ba, wala na tayong lahat. Pwede naman siya magpatawag ng mga anghel at wipe out ng lahat ng tao eh. In just one click, one moment, wala na. And yet, He chose the cross. Pinili niya na mag-endure at mag-suffer sa cross for you and for me. And that is also His request to us. Could you suffer for me, my dear child? Alam niyo po, dito sa buhay na ito, ito lang yung only chance to suffer for Christ. But sa langit, may suffering pa ba? Wala na. Suffer loss ka sa judgment seat. Pagkatas doon, wala na. Kung mawala yung mga rewards, di tayo makatanggap ng rewards, hanggang doon lang yun. And yet, we are saved. Ligtas ka na. Wala na dong suffering. Ito lang, ang buhay lang na ito ang chance natin na mabuhay para sa Panginoon at mag-suffer para sa Kanya. This is our only chance of suffering for the Lord Jesus Christ. Last of all, mga kapatid, God Himself. Kaya sabi ko kanina, persons eh. God Himself. Dito, na-focus yung humanity of Christ. But dito, focus natin, the deity. God Himself. Romans 3. Romans chapter 3. 11. There is none that understandeth,
There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulcher. Ito nakikita ng Diyos to, ha. Ito yung kalalagayan ng tao. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Kung merong dapat magsabi na ang tao, wala na, kunin ko na lang ito, patayin ko na lang ito, ubusin ko na lang ito kasi masama naman eh. Kung merong magsasabi nun ng Diyos eh. Why? Nakikita niya yung hindi natin nakikita. Yung nakikita lang natin, nasa TV, nasa internet, nasa Facebook. Pero nakikita ng Diyos kahit yung mga hindi nakabidyo, nakikita niya yun. And to think, mga kapatid, from the beginning of time up to this point, kita ng Diyos lahat ng kasamaan na yun. He sees everything. And yet, 2 Peter 3:15, the Lord chooses long suffering over condemnation. 2 Peter chapter 3, mas pinili ng Panginoon na maging pasensyoso, mas pinili ng Panginoon na tiisin tayo. And account that the long suffering of our Lord is salvation. Amen. Kaya nga hindi pa nag-rapture eh. Kasi the Lord chooses to be merciful, to be loving, to be gracious unto us. Pwede naman na mag-rapture na para tribulation na, para maubos na yung mga tao eh. That's His judgment. And yet, pinili ng Diyos na maging mapagmahal. Pinili ng Diyos na maging gracious pa. Up to this point, mga kapatid, that though kahit yung mga ligtas mismo, masuwayin sa Diyos, hindi niya patay kinuha. Praise the Lord. Amen. May chance pa tayong mabuhay. Romans chapter 14. Romans 14. Now to the application of these things, mga kapatid. Application, mabilis lang ang application. Kasi tapos na yung 8. Romans chapter 14, verse 7 tayo. Verse 7. Romans 14:7, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord. Para kanino daw tayo dapat nabubuhay? Para saan? Para ba sa sarili natin? And whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Kanino ka? Kanino yung buhay mo? Kanino yung buhay ko? Lord. Panginoon. For to this end, Christ both died and rose and revived, that He might be Lord both of the dead and living. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? Ano ibig sabihin ng naught? Yung tingin mo sa kapatid mo sa panampalataya, walang kwenta. Walang kwenta yan. Kanta lang alam yan. Diba? Sabi ni Apostle Paul, bakit ganyan kayo? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of his group. Hindi. Of himself. Kaya ini-emphasize ko po sa inyo kanina pa. Kung ano man yung mga karanasan ng lahat ng mga person na pinag-usapan natin ngayong umaga, pagdating sa Diyos, hindi ka pwedeng magdahilan kung bakit ka di sumunod. Hindi ka pwedeng magdahilan sa Diyos kung bakit di ka nakasunod sa Kanya. Panginoon, ganito kasi. Panginoon, ganito kasi yung nangyari. Panginoon, hindi tayo pwedeng magdahilan sa Kanya. Bago tayo magrereklamo sa Diyos, sumunod ba tayo ng buong buo sa Kanya? Have we followed Him?
Have we obeyed the scriptures? Pinakinggan ba natin yung payo ng salita ng Diyos o sarili nating kagustuhan? Before we say, bakit tayo nagreklamo? Tama? Let us not therefore, verse 13, judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. I know and am persuaded by the Lord Jesus. Yun lang, 13 lang. No man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Do you want to serve the Lord? Serve Him through sa katabi mo. Kasi yan yung katawan ni Kristo eh. Part yan ng church. Toli, siya yung kailangan mong paglingkuran. Bakit? Kapatid mo sa pananampalataya at kailangan ikaw ay maging edification para sa Kanya. Hindi tayo mystical na serve lang sa Panginoon na pray. Hindi lang po ganun. Tamang manalangin, tamang sumamba sa Diyos, pero yung manifestation ng ating mga natututunan ay doon sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Maaring ngayon, discourage ka. Dahil sa mga pangyayari na mga nalalaman natin. Maaring offended tayo sa kapatid natin sa pananampalataya na dapat ay naging halimbawa sa atin bilang Kristyano. Maaring napahina tayo ng kapatid natin dahil imbes na siya ay maging katulad ni Kristo, iba yung kanyang representasyon kay Kristo Jesus. Marahil sa buhay natin ngayon, mga kapatid, tayo'y nabibigatan. May burden tayong sobrang bigat na pasan-pasan natin. At dahil sa mga bagay na ito, nasasabi natin, wala talaga. Ano lang, kathang isip lang yung surrender ka kay Kristo. Kathang isip lang yan. Hindi talaga pwedeng mabubuhay para sa Kanya. Kasi mismong mga Kristiyano ang gumagawa nito sa akin. Tama? Maring ganun yung sentimiento natin. Kaya masasabi mo, kung hindi ako magiging seryoso, anong pagkakaiba? Kung magkakasala ako, may pagkakaiba ba? O parehas lang yan. O dahil na-trauma ka sa isang experience na imposible na para sa'yo na magkaroon ng blessed life. And to this, mga kapatid, let this be an encouragement. No? Marahil we are part of a broken family. Right? Marami sa atin dito ganun eh. But it doesn't mean hindi ka mabibigyan ng Diyos ng buong pamilya. It doesn't mean na dahil ganun yung ating karanasan, na hindi, ang buhay natin, hindi magiging blessed. Ang life everlasting na tinutukoy sa Galatians 6 is for this life. Everlasting life, langit. Life everlasting, dito yun. Na kailangan na kung tayo susunod sa salita ng Diyos, mabubuhay tayo in accordance sa salita niya, sa kalooban niya, we will have an abundant life, a rejoicing life. And we will live a blessed life. Maybe may mga experiences na kung saan nagdulot sa atin to stereotype people. Ay, stereotyping po mga kapatid. Pare-parehas lang silang ganyan. Ganyan lahat. May bata lang na nanguha sa'yo ng candy, lahat na ng bata nanguha ng candy. Ay, kung kinuha na kasi ako ng candy dati, lahat yan, manguha ng candy. Ba? Na dahil sa experience natin, minsan, yun na yung naging definition natin sa lahat ng tao. Anong state yon? State of hopelessness, mga kapatid. That there is no hope sa iba. At kung tatanungin tayo ng Diyos, bakit ka sumuko? Ba't ka nawalan ng pag-asa? Bakit ka nawalan ng interes sa salita ng Diyos? Marahil makaisip ka ng 1,000,000 excuse. Pero, excuse pa rin yun at the end of the day. Amen. Our 8 examples have proven a theme which we could recognize and learn. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa kahit akala natin wala ng pag-asa. God is true to His promises. Hindi dun sa mga hindi niya pinangako. He did not promise an absence of troubles.
but help in time of need. Hindi niya sinabi na pag naligtas ka, wala nang problema. Ang sabi niya, hindi ka niya bibigyan ng temptation above that you are able. Hindi ka niya bibigyan sa hindi mo kaya. But such as is common to man. But God is faithful. Yun yung pangako niya. Hindi niya pinangako na wala nang problema. Ang pinangako niya, matapat siya. At sasamahan niya tayo. At pinangako niya pa, yea, and all that will live godly in Christ Jesus. Ito promise, pwede mo pang hawakan. Lahat ng mamumuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay shall suffer persecution. Kung tayo mabuhay ng godly, yun ang panghawakan mo sa Panginoon. Sure yun, may persecution. Why? Pangako yun ng Diyos eh. Grabe naman, preacher. Kala ko pangako, good health, maraming pera. Kala ko yun lang ang pangako ng Diyos. Or kala ko yun yung pangako talaga ng Diyos. No. Ang pangako ng Diyos, kapag tayo ay namuhay ng godly in Christ Jesus, we will suffer persecution. Preacher, parang nakaka-depress naman yun. No. Hindi yun nakaka-depress, mga kapatid. Kung walang may galit sa'yo, kung lahat ng tao gusto sa'yo, may problema ka. Politiko ka, kapatid. Pero kung ikaw ay Kristiyano at tinatayuan mo kung ano ang sinasabi na salita ng Diyos, merong hindi may gusto sa'yo. Kasi ang sanlibutan ayaw kay Kristo. Ganun din sa Kristiyano dapat. Pero hindi ibig sabihin, masama ugali natin. Amen. Malapit na po ito. Promise. Expect hardship if you are in the truth. Sa mga na-observe po natin na mga churches, mga ministers sa ibang simbahan, parang masabi mo na lang, wala na talaga. Wala namang, hindi katulad ni Kristo. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. At pwede na lang natin sabihin, wala tagang pag-asa. Lahat tagang simbahan, pare-parehas ng kurap yan lahat. But we could choose to preach the word, to be instant in season, out of season, reproving, rebuking, and exhorting with all long-suffering and doctrine. This is the work of charity, mga kapatid. In 1 Corinthians 13:7, ano sabi? Bear it all things. Believe it all things. Nawawalan ba ng pag-asa yung charity? Hope it all things. Endure it all things. Amo, sabi po ng kanta, ang ganda eh. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. O papayapaan na ginigive up natin. Oh, what needless pain we bear. O yung mga pain na hindi mo dapat kailangan talagang buhatin. All because we do not carry everything to God in prayer. Mga kapatid, pag binitbit mo talaga yan, mabigat yan. Lulubog ka. Lulubog ako. No? Ibig sabihin ba na nakakangiti, walang problema? Hindi po, mga kapatid. Ibig sabihin may Diyos na nasa langit, na nagko-comfort, na nagbibigay ng joy, na nagbibigay ng lakas, na nagbibigay ng courage. Hindi mo pwedeng sabihin na ngingiti-ngiti yung katabi mo ngayon na wala sigurong problema to. Lahat siguro okay sa buhay niya. Hindi po. Nakakangiti siya, hindi dahil wala, ganun. Ibig sabihin lang, kahit merong problema, pagsubok na pinagdaraanan, nakakangiti, kasi may Diyos eh. Nabibigay sa Kanya yun. Ngayon, pag di ka makangiti, abay, may problema tayo dyan. Where is our joy? Brethren, it is hopeless in the world. Hopeless without God's Word and His Spirit. Wala talaga, hopeless sa sanlibutan. Napakaraming discouragement around. That's why my admonishment to you or encouragement to you this morning, look above. Look to Christ. Look to heaven. There's hope in God in His words. To the world, we're hopeless. To the brethren, we're offended. But let us not count our lives dear unto us so that we may finish our course with joy. Ibilang natin ating buhay na okay lang.
sakta nila ako. Basta ako, patuloy lang sa Panginoon. Mahal ko sila, gusto ko silang masave. Gusto ko silang lumago. Gusto ko lang makilala nila ang Panginoon. Okay, gawin niyo yun sa amin. Sige lang. Hindi kami magsasalita like a sheep before his shearers are dumb. No? Hindi ibig sabihin na tayo nananahimik, tayo ay mali. Jesus Christ, when He's on the cross, hindi siya nagreklamo na ipapako siya sa krus. Because He knows why He is going to the cross. Mga kapatid, napakaraming discouragement, napakaraming problema sa paligid tayo. Minsan tayo ang dahilan ng problema. But I pray na from this lesson this morning, masabi natin that none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Hindi lang basta na-finish mo, kundi may joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, salamat sa pagkakataon po na ito na binigyan niyo po ako ng utterance sa umaga pong ito. I don't know kung kanino po, what Bible character, person, kami ay inyo pong kinausap. Maybe through Noah, maybe through Rahab, maybe through Sarah, maybe through Paul, maybe through Jephthah. I don't know kung saang area ng message po na ito, kayo po ay tinuruan niyo po kami. We have ordinary lives and yet we also have extraordinary problems in our minds. But Lord, help us na hindi po bitbitin ito mag-isa. That some things we don't need to carry, but everything to God in prayer. Help us to trust Thee sa mga difficult decisions. Na nawa manaig ang aming pananampalataya at hindi, Panginoon, ang tawag lang ng pangangailangan. Help us to be faithful. Help us to be trusting in Thee and Thee alone, our God from heaven above, who love us and save us through the Lord Jesus Christ. Thank you this morning. Ikaw ang naitaas, maluwalhati, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at